Mga ka-Erts, eto na naman tayo at sobrang dami nang nagre-request ng reaction tungkol sa napakalaking kaganapan kagabi ang bonggang birthday celebration ni Beyonce. Pero bago natin himayin lahat ng highlights, focus muna tayo sa isang bagay na talagang pinag-usapan ng marami, bakit nga ba hindi kumanta si Krista sa debut ni Beyonce? Maraming haka-haka, maraming tanong, at maraming netizens ang nagulat kasi halos inaabangan talaga ng mga MyChris supporters na aakyat si Krista sa stage at kakanta ng isang espesyal na awitin para kay Beyonce. Pero mga idol, alam nyo ba? Para sa akin, napakaganda ng dahilan kung bakit siya hindi nag-perform. Una sa lahat, dapat natin maintindihan na ang debut ay isang espesyal na yugto sa buhay ng isang babae. Hindi ito basta-basta handaan lang, kundi simbolo ng kanyang pagdadalaga at ng bagong kabanata ng kanyang buhay. At para kay Beyonce, syempre gusto niyang maging memorable ito. Alam ito ni Krista. Kaya sa halip na siya ang mag-shine o magkaroon ng sariling spotlight, mas pinili niyang ibigay lahat ng entablado kay Beyonce. Para bang sinabi niya nang hindi binibigkas, "Ate, ikaw ang bida ngayong gabi, hindi ako. Nandito lang ako para sumuporta." Mga ka-Erts, hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Kadalasan, kung may pagkakataon kang mag-perform sa malaking event, automatic aakyat ka na agad. Pero si Krista, mas pinili niyang umatras ng konti at maging bahagi na lang ng audience, cheering for Beyonce at giving her the full support she deserves. Napakabigat ng mensaheng ito para sa akin. Kasi hindi lahat ng tao marunong magbigay daan, lalo na sa industriya kung saan lagi mong gustong maipakita ang talent mo. Pero kay Krista, iba. Mas pinili niya ang respeto kaysa recognition. At hindi lang basta respeto kundi isang klase ng respeto na ipinapakita kung gaano niya kamahal si Beyonce bilang isang kaibigan at bilang bahagi ng EDC tandem. Kung kumanta siya, baka hindi maiwasan na mas maraming fans ang mag-focus sa kanya, baka mas mapag-usapan pa ang MyChris kaysa sa mismong debut. Kaya para hindi na ma-divert ang atensyon ng mga tao, pinili niyang buwag. Para sa akin, napaka-selfless nun. Dito ko talaga nakita kung gaano kabuting tao si Krista. Marami rin akong nabasa na mga komento kagabi, sinasabi ng ilan na baka may tampuhan o baka hindi invited si Krista para mag-perform. Pero mga idol, malinaw na malinaw sa mga video at sa atmosphere ng event na andin si Krista hindi para maghabol ng spotlight, kundi para suportahan si Beyonce. Nakangiti siya, palagpak siya sa bawat performance, at kita mo talaga na genuine yung support niya. Kaya yung mga chismis na may issue, hindi totoo. Mas tamang isipin na pinili ni Krista na magbigay daan, kasi mas alam niya kung sino talaga dapat ang magningning sa gabing iyon. Kung iisipin natin, mas nakaka-proud nga eh. Kasi hindi lahat ng kabataan ngayon kayang magpakumbaba. Madalas, gusto natin tayo ang nasa sentro. Pero si Krista, mas pinili niyang maging tahimik at ipakita na hindi lang sa pagkanta nasusukat ang suporta. Minsan, mas nakikita sa mga simpleng gestures. Tulad ng simpleng pagbigay daan sa debutante para siya lang ang ma-highlight. Yun ang tunay na maturity, yun ang tunay na respeto, at yun ang tunay na pakikasama. Kaya sa mga MyChris supporters, huwag nating isipin na nawalan tayo ng moment kagabi dahil hindi kumanta si Krista. Ang isipin natin, mas pinatibay niya yung relasyon nila ni Beyonce at ng EDC tandem. Pinakita niya na hindi siya hadlang kundi kaagapay. Pinakita niya na kaya niyang suportahan kahit hindi siya ang nasa gitna ng entablado. Para sa akin, mas malaking bagay yon kaysa sa isang kanta lang. Mga idol, dito rin natin makikita kung gaano kalawak ang pangunawa ni Krista. Hindi lahat nakakaintindi na minsan dapat mag-step back para mas makita ang iba. At dahil ginawa niya yun, mas maraming tao ang humanga sa kanya. Sa social media, kahit may konting panghihinayang, karamihan naman ay nagsasabi ng respeto at saludo kay Krista. Kasi hindi lahat ng artista o performer kayang gawin ang ginawa niya. At sigurado rin ako na si Beyonce mismo, deep inside, sobrang na-appreciate yun. Kasi sa isang malaking event tulad nito, masarap sa pakiramdam na alam mong may mga kaibigan kang handang magbigay daan para ikaw lang ang magnining. Yun ang klase ng suporta na hindi basta mawawala, yun ang klase ng suportang hindi nakikita sa camera pero ramdam ng puso. Kaya mga ka-Erts, huwag na tayong malungkot. Imbes na hanapin natin ang pagkanta ni Krista, mas tingnan natin yung ginawa niyang gesture. Kasi para sa akin, mas malakas pa sa kanta ang mensahe ng kanyang suporta. At yun ay, Happy Birthday Beyonce! Tonight is your night!
I'm here to support you, not to take the spotlight away. At para sa akin, yun ang tunay na essence ng pagkakaibigan at respeto. Mga ka-Erts, isa sa pinakamalaking usapan pagkatapos ng debut ni Beyonce ay ang tungkol sa gastusin. Maraming lumabas na balita at haka-haka na halos kalahating milyon o 500,000 piso ang nagastos para sa engranding celebration na ito. Ang tanong, totoo nga ba ito? At kung totoo man, paano nga ba nahati-hati ang ganitong kalaking halaga? Tara, pag-usapan natin ng mas malalim at magbigay tayo ng positibong reaksyon tungkol dito. Unang-una, kapag sinabi mong debut, lalo na't 18th birthday ng isang babae, talagang malaking event ito. Hindi ito ordinaryong handaan lang na spaghetti, pansit, at soft drinks. Lalo na kung alam natin na maraming sumusuporta kay Beyonce, maraming sponsors ang nagbigay, at talagang pinaghandaan ito para maging unforgettable. Kaya hindi nakapagtataka kung malaki talaga ang nagastos. Kung bibilangan natin ang mga aspeto ng isang bonggang debut, andyan na kaagad ang venue. Ang mga malalaking event place ngayon, depende sa package, pwedeng umabot ng 100,000 piso hanggang 200,000 piso lalo na kung may kasama ng lights, sounds, stage design at iba pa. Idagdag pa natin ang catering. Kung libo ang bisita, at halimbawa nasa 500 to 800 pesos per head ang presyo, aabot kaagad ng daan-daang libo yan. Hindi pa kasama ang dessert table, drinks, at special arrangements para sa mga VIPs. Sunod naman, yung gown ni Beyonce. Hindi natin may kakaila na standout yung suot niya kagabi, eleganteng-elegante, pang debut talaga. At alam naman natin na ang custom-made gown lalo na kung gawa ng designer, umaabot talaga ng 30,000 piso hanggang 80,000 piso depende sa design. Bukod pa dyan, baka may second dress pa siya for the after party o sa mismong main event. Dagdagan mo pa ng program expenses yung host, performers, band o DJ, special effects, LED wall, at kung ano-ano pang gimmick na nagpapaganda ng program flow. Hindi biro ang presyo ng mga yan, lalo na kung live performers ang kinuha. Idagdag mo pa ang souvenirs para sa mga bisita, mga giveaways, at syempre ang professional photographers at videographers. Alam naman natin na importante ang memories, kaya hindi pwedeng wala kang magaling na documentation. Kung lahat yan pagsasama-samahin natin, hindi malabong umabot talaga sa halos kalahating milyon. Ang tanong, dapat ba nating tingnan ito bilang sobrang gastos o dapat ba nating tignan ito bilang isang investment sa memory at happiness ni Beyonce? Para sa akin, dapat positive natin itong makita. Kasi una sa lahat, hindi lahat ng bata ay nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong engranding debut. At kung nabigyan siya ng mga sponsors, ibig sabihin marami ang nagtitiwala at nagmamahal sa kanya. Hindi ito basta gastos lang, kundi isang manifestation ng suporta at pagmamahal ng community sa kanya. Isa pa mga idol, hindi lahat ng halagang yan ay galing lang sa bulsa ng pamilya o ng team. Malaki ang naitulong ng sponsors. At dito natin makikita kung gaano kalaki ang tiwala ng mga tao kay Beyonce at sa EDC Tandem. Kung hindi sila naniniwala sa kanya, hindi sila maglalabas ng pera o suporta. Pero dahil alam nilang worth it at maraming maaabot na tao ang event na ito, full support sila. Kaya para sa akin, hindi ito dapat tingnan na parang sobrang gastos lang, ito ay testament kung gaano kalaki ang impact ni Beyonce sa mga tao sa paligid niya. Ngayon, marami ring nagtanong, sulit ba yung halos 500,000 piso na gastos? Kung titignan mo ang reactions ng mga bisita, ng pamilya, at ng mismong celebrant, masasabi mong sulit na sulit. Lahat masaya, lahat nag-enjoy, lahat may naiwang alaala. At yun ang pinakamahalaga. Hindi mo mababayaran ng kahit anong halaga ang genuine na saya at fulfillment na naramdaman ni Beyonce nung gabing iyon. Bukod pa dyan, isipin natin yung economic ripple effect. Kapag may malaking event, maraming tao ang natutulungan, yung venue staff, catering crew, mga nag-aayos ng sound at lights, mga designers, hair and makeup artists, performers, at iba pa. Lahat sila kumita dahil sa debut na ito. Kaya hindi lang ito simpleng gastos para kay Beyonce, kundi naging tulong din ito sa maraming tao na naging parte ng celebration. At syempre, huwag natin kalimutan ang branding at image building. Dahil sa debut na ito, mas nakilala si Beyonce hindi lang bilang simpleng dalagita kundi bilang isang personalidad na tinitingala at sinusuportahan. Lalo nitong pinatatag ang EDC Tandem at mas naging solid ang kanilang supporters.
Kaya kahit malaki ang nagastos, mas malaki naman ang balik sa terms ng recognition, tiwala ng tao, at suporta ng community. Mga ka-erts, sa totoo lang, minsan masyado tayong nakatuon sa presyo. Pero kung titingnan natin yung values behind it, yung pagmamahal, suporta, at mga alaala, masasabi nating walang katumbas ang halaga. Pera lang ang 500,000 piso, pero yung saya, bonding, at inspirasyon na dala ng debo ni VNC, priceless talaga. Kaya para sa akin, kung totoo man na umabot sa halos 500,000 piso ang nagastos, hindi ito dapat tingnan bilang negative. Sa halip, dapat ipagpasalamat natin na maraming taong tumulong at naging instrumento para maging matagumpay ang debo. Isa itong malaking patunay na si VNC ay mahal ng maraming tao, at handa silang mag-invest ng oras, effort, at resources para lang mapasaya siya sa kanyang espesyal na araw. Mga ka-erts, isa sa mga hindi may kakaila sa debo ni VNC ay ang napakaraming dumalo, at hindi lang basta mga kamag-anak, kaibigan, at supporters, kundi pati na rin ang mga bigating sponsors. Kung baga sa isang malaking event, hindi magiging posible ang engranding production kung wala ang mga taong willing magbigay ng tulong, both financial and in kind. Kaya naman saludo tayo sa lahat ng sponsors na nagbigay ng effort para maging matagumpay ang selebrasyon. Pero eto na nga, usap-usapan din ng ilan sa social media na kahit dumalo ang napakaraming sponsors, may ilan daw na medyo nadismaya. Maraming haka-haka kung bakit, kaya ngayon gusto kong bigyan ng mas malinaw at positibong pananaw kung ano nga ba ang posibleng dahilan ng kanilang naramdaman. Una, natural lang sa isang malaking event na hindi lahat ng bisita ay magiging 100% satisfied. May ilan na baka mataas ang expectations, lalo na kung malaki rin ang na-contribute nila bilang sponsors. Halimbawa, baka inaasahan nila na mabibigyan sila ng special recognition on stage, o baka may part dapat sa program para i-acknowledge sila individually, pero dahil sa dami ng mga bisita at sa haba ng programa, baka hindi naisingit lahat. Posibleng yun ang naging dahilan kung bakit may ilan na nakaramdam ng dismaya. Pangalawa, maaaring logistics din ang dahilan. Kapag sobrang daming tao sa isang venue, hindi maiiwasan ang konting aberya gaya ng seating arrangement, pagkain na nauubusan, o di kaya'y hindi kaagad na asikaso ng coordinators ang lahat ng VIP guests. Normal yan, lalo na sa malalaking handaan. Pero para sa akin, hindi ibig sabihin nun na palpak ang buong event. Ang ibig lang sabihin, may ilang maliliit na bagay na hindi na control, pero sa kabuuan, maayos at matagumpay pa rin. Pangatlo, baka rin may mga sponsors na sanay sa mga high-profile events kung saan talagang binibigyan sila ng spotlight. Dito naman, nakatutok ang buong programa kay VNC as it should be, dahil siya ang debutant. Kaya baka may ilan na naghanap ng mas personal na acknowledgement. Pero para sa akin, tama lang na si VNC ang sentro ng atensyon. Ang sponsors ay bahagi ng malaking dahilan kung bakit natuloy ang event, at kahit hindi lahat na mention sa entablado, ramdam pa rin ang pasasalamat ng pamilya at team kay VNC. At dito ko gustong i-highlight ang pinakamahalagang punto, ang tunay na sukatan ng pagiging sponsor ay hindi yung recognition na makukuha, kundi yung impact na maibibigay mo sa celebrant at sa mismong event. At kung tutusin, napakalaki ng naitulong ng mga sponsors para maging memorable ang debo na ito. Hindi lang kay VNC, kundi pati na rin sa lahat ng bisitang nakadalo at nag-enjoy. Mga ka-erts, gusto kong ipakita na kahit may ilang narinig tayong dismayado, mas marami pa rin ang sobrang natuwa. Kung titignan natin ang mga videos at reactions kagabi, punong-puno ng kasiyahan at suporta ang buong venue. Halos lahat ng bisita ay nakangiti, nagba-video, at nakikicelebrate kasama ng pamilya ni VNC. Ibig sabihin, yung konting dismaya ng ilan ay maliit na parte lang ng kabuuan, at hindi nito nadumisan ang kabuuang tagumpay ng event. At syempre, huwag nating kalimutan na tao lang din ang mga organizers. Kahit gaano ka-prepared ang isang team, may mga bagay na hindi maiiwasan. Pero importante, na itawid nila ang buong celebration ng maayos, maganda, at memorable. At dito dapat natin bigyang diin ang positibong pananaw. Kung ako ang tatanungin, mas nakita ko yung solidarity at support system na bumalot sa debo ni VNC. Imbes na tingnan natin ang ilang sponsors na medyo nadismaya, mas tingnan natin yung kabuuan, napakarami ang nagbigay, napakarami ang sumuporta, at lahat sila ay nag-ambag para mabuo ang isang engranding gabi.
At kahit hindi lahat na mention, ang pasasalamat ni Viancy at ng kanyang pamilya ay naroon, ramdam ng bawat isa. Isa pang magandang angle dito ay yung lessons learned. Dahil sa karanasang ito, mas magiging maingat at mas prepared ang team sa mga susunod na events. Ibig sabihin, hindi sayang ang konting pagkukulang dahil naging daan ito para mas gumanda pa ang management sa mga future celebrations. At kung tutuusin, ang mga sponsors mismo ay hindi naman nagsisi, kasi nakita nila na kahit hindi perfect, naging parte sila ng isang napaka-espesyal na milestone ni Viancy. Kaya mga idol, sa halip na ay highlight natin yung salitang, dismayado, mas magandang tingnan natin ito bilang, challenge but fulfilled. Oo, may konting hindi nasunod sa expectations ng ilan, pero higit pa doon, nagtagumpay pa rin ang buong programa. Masaya si Viancy, masaya ang pamilya, masaya ang karamihan ng mga bisita at yun ang pinaka-importante. Kaya para sa akin, dapat nating bigyang pugay ang lahat ng sponsors, whether satisfied man sila sa recognition o hindi. Kasi sa totoo lang, sila ang mga tahimik na bayani ng debut na ito. At kung tutuusin, hindi naman talaga kayang masaklian ng recognition sa stage ang bigat ng kanilang contribution. Ang tunay na gantimpala nila ay yung makita nilang naging masaya at unforgettable ang gabi para kay Viancy. Sa huli, masasabi ko na kahit may ilang nadismaya, mas nangingibabaw pa rin ang positibong vibes ng debut. Ang suporta ng sponsors ay nananatili, ang pagmamahal ng mga tao kay Viancy ay mas lalo pang tumibay, at ang gabing iyon ay mananatiling nakaukit sa alaala ng lahat ng nakadalo.